That I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer you my life.
Amen po sa napakagandang awitin. Amen din po dahil tayo po ay magkakasama na naman po. And kumusta po kayo mga kapatid? Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 31. Wow, ang bilis ng panahon. 2024. And happy preparation day po everyone. And welcome po muli dito sa mga aral ng Katotohanan Ministry. Good morning, good afternoon, and good evening saan man po tayo naroroon sa ating kinaroroonan. Nawa ang biyaya ng Panginoon ay sumaating lahat. And praise the Lord sa panibagong buhay at kalakasan sa ating panibagong buhay na tatamasa ngayon. Tayo po ay patuloy na nagpupuri at nagpapalakasan sa salita ng Panginoon. Ayan, maraming question and answer. Kung meron po kayong katanungan, pakihanda niyo na po. And meron po tayong sharing, reflection, and ang atin pong mga prayer request, paki-chat box lang po kung meron para maisama po sa ating closing prayer ni Brother Ray. Ayan po, tayo po ay mag-uumpisa na. Ibibigay ko na po sa iyo, Sister Princess, ang ating opening prayer. Okay po mga kapatid, ipikit po natin ang ating mata sa ating panalangin. Amang banal, dakila namin Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Narito po kami, Ama, ng iyong mga anak na nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Ama, maraming salamat, Ama, sa buong magdamag kami iyong iningatan. Binigay muli ng panibagong buhay, panibagong pag-asa upang makakita ng liwanag, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng biyaya at pagpapala na pinagkakalob niyo po sa amin, Ama. Ama, naway sa oras na to, sa aming pag-aaral, Panginoon, na pagbuksan mo ang aming puso't isipan, na maintindihan namin at maunawaan ang aming mapapakinggan ng iyong salita, Panginoon. Bagamat kami ay mahihina, Ama, ngunit ikaw ang aming kalakasan. Maraming salamat sa lahat, Panginoon, na napagtatagumpayan namin ang lahat ng pagsubok na kasama ka namin, Panginoon. Akin pong pinapanalangin, Ama, ang lahat ng kapatid ko na kasama ko dito sa Zoom, nawa ikaw ang manguna sa kanilang araw-araw na pamumuhay, saan man sila ngayon, Panginoon, sa trabaho. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ingatan mo po ang aming buhay. Tulungan mo po kami, Ama. Pagkabanalin mo po kami, Ama. Linisan mo po, Ama, ang aming puso't isipan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Ama, na lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay nakakalugod sa iyong harapan, Panginoon. Aking pinapanalangin ang lahat po, Ama, ng may sakit, lahat ng may karamdaman, lahat na nangangailangan ng tulong sa financial man, spiritual, Panginoon. Alam ko, Ama, na hindi ka nagpapabaya bawat isa sa amin, Panginoon. Aking pinapanalangin, Ama, ang aming kapatid ni si Brother Ray, na siya po ang maghahatid ng tinapay na buhay na aming mapapakinggan ng iyong salita. Nawa ikaw ang manguna sa kanya, Panginoon, at ang iyong banal na espiritu ay laging sumakanya, Panginoon, at lahat ng kanyang bibigkasin ay nagmumula sa langit na bayan ng aming kapatid na ito, na bigyan mo lagi ng kalakasan ng kanyang pangangatawan, ang kanyang buong sambayanan, na alam namin, Ama, na nakadadanas ang kapatid namin ito ng matitinding pagsubok sa kanyang buhay. Ngunit sa iyo siya nagtitiwala, Ama, na siya lagi binibigyan mo ng ngiti sa kanyang labi, kahit gaano mang karami ang kanyang pagsubok, Panginoon, na alam namin, Ama, na mapagtatagumpayan niya ng lahat ng ito, Panginoon. Tulungan mo po kami, Ama, na huwag manlupaypay. Tulungan mo po kami, Ama, na huwag maghina. Hawakan mo po kami, Ama, na mahigpit, dahil kung kami lamang, Ama, ang nakahawak, ay maaari po kami makabitaw. Ngunit kung ikaw ang nakahawak bawat isa sa amin, ay hindi mo kami bibitawan, Panginoon. Ama, naway sa iyong pangalawang pagbabalik, Panginoon, ang mga pamilya namin, ang mga kaibigan namin na wala pa sa katotohanan. Tulungan mo kami, Ama, na maibahagi namin ang iyong salita at madala namin sa iyong paanan. At sa iyong pangalawang pagbabalik ay magisnan mo kami nakatayo na sasalubong sa iyo, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon, pagkabanalin mo kami, Panginoon, na lahat nawa kami, Ama, ng iyong mga anak ay nakasulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan mo po kami, Ama, na manguna sa amin ang pagpakumbaba ng puso, pagmamahal, pagmamalasakit, pag-unawaan, Panginoon. Kung kami man ay nakakagawa ng hindi kaaya-aya sa aming mga kapwa, tulungan mo po kami, Ama, na
Maalis sa amin ito, Panginoon, ang mga Diyos-Diyosan sa aming mga puso, ang lahat ng aming karumihan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Ama. Ako po'y nagsusumamo at lumuluhod sa iyong harapan, na lahat kami andito na may kanya-kanyang pinagdaraanan, Panginoon. Ikaw na po nawa, Ama, ang bahala sa amin, sa aming araw-araw, Panginoon. Ama, ang lahat ng aming panalangin, Ama, hindi po sa aming kagustuhan, kundi sa iyong kalooban. At ang lahat ng ito, Ama, ay aking iniiwan sa iyong bugtong na anak, na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen and Amen. 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 Amen sa napakagandang panalangin, Sister Princess. Marami pong salamat. Praise the Lord. And eto na po ang ating pinakaabangan. Ang ganda po ng topic natin ngayon. Kung di ako nagkakamali, the last 7 plagues, Brother Ray. Tama po ba? Yes, tama po. Okay Kapatid po, na ito na po. Bibigay ko na po sa inyo, Brother Ray, ang panahon. Salamat, Sister Langging. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, anuman ang oras na kinalalagyan ninyo. Salamat, Sister Princess, sa iyong panalangin, ha? Salamat, Brother Rick, sa iyong special number. At siyempre, wini-welcome natin si Sister Dixie Martinez, na kamag-anak ni Sister Langging. For the first time nakapakinig siya. No? Mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon ay gaya ng sinabi natin every Wednesday, ay ang pag-aaralan natin ay yung Kapitulo 16 ng Aklat ng Apokalipsis, na ito'y may kinalaman sa huling 7 salot na ibubuhos po ng Diyos sa huling araw bago dumating na ikalawa ang ating Panginoon. Bago tayo tumungo dyan, tayo tumanaw muna sa takbo ng sanlibutan ngayon. Ang sanlibutan natin ngayon, mga kapatid, ay talagang wala ng kapayapaan. Actually, dito po sa Pilipinas lang, although sa ibang bansa talagang magulo na rin, maging sa ibang bahagi ng Middle East, lalo na po sa Europa. Napapansin ninyo, ang digmaan ay lagi nagsisimula sa Europa. Baski sa ikalawang digmaan, unang digmaan, ang mga bansa sa Europa walang katahimikan. At ang ibang bansa ay ganun din. Maging sa bansa natin, nagtatangka rin ng gusto ng digmaan kaya nagkakagulo rin. Ito'y pahiwatig lamang, ito ay wake-up call sa ating lahat, mga kapatid, na tayo ay, Brother Ariel, ay maging handa sa lahat ng oras. Hindi lamang pinaghahandaan natin ang lahat ng mga nangyayari, although nakasulat na yan, hindi na po maiaatras yan, kundi yung ating buhay ay pag-igihan natin, mga kapatid. Hindi natin alam kung anong oras tayo kukunin ng Panginoon o hanggang saan ang buhay natin. Kasabihan nga doon sa Hebreo, sa Kapitulo 9:28, sabing gano'n, kung paano itinakda sa tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito'y paghuhukom. Yung takdang panahon ng kamatayan natin, hindi po natin alam. Kaya lagi ang mga anak ng Diyos sa pagbabasa ng Biblia, lagi nating nababasa, lagi tayong tinatawagan ng Panginoon ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang magtapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Binabasa natin palagi, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito ang palaging topic natin, Ito rin ang usap-usapan ng ibang mga mananampalataya. Lalong-lalo na sa pangkatin ng Seventh-day Adventist, Brother Ariel, wala po tayong ginawa kundi na maisip ay kundi yung ikalawang pagparito ng Panginoon, sapagkat yun na lamang ang inaasam natin, yung second coming. Sapagkat sa lupang ito wala na pong pag-asa. Mga kapatid, bago dumating ang ating Panginoon, may babala po ang ating Panginoon. Ang babala ng Panginoon ay mababasa natin sa Kapitulo 14, versikulo 9 at 10 sa aklat po ng Apokalipsis. Ay ganito po ang kababasahan natin. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo na ipinatala niya sa Biblia, ang sabi ng Panginoon ay ganito. Tignan natin sa Kapitulo 14, versikulo 9. Ang sabi ganito ang pinakita niya. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig. This is a warning,
Warning ito sa lahat ng tao sa buong mundo na ang sabi, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Ang Diyos po may galit na ibubuhos sa lupa na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ito, tingnan ho natin mga kapatid ang warning na ito, no? Ang sabi ng Panginoon, ang sino man, ibig sabihin anumang uring relihiyong ka, basta ikaw ay nagpasakop at sumamba ka sa tinatawag na hayop, meron pong pinakikilalang hayop dito. Yung hayop dito, alam natin, ito'y kumakatawan sa isang kahariang makapangyarihang pangrelihiyon at pangpolitika. At sumasamba rin sa kanyang larawan, may kalarawan po ito At tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kanang kamay, ay iinom din naman ng kagalitan ng Diyos. Bakit galit ang Diyos doon sa hayop? At saka doon sa kalarawan niya. May larawan May kalarawan itong hayop na ito. Na gumagawa ng kanyang sistema. Makapangyarihan pa sa pangrelihiyon at pangpolitika. Pakinggan natin mga kapatid, tanawin natin panandali. Bakit galit ang Panginoon sa hayop na ito at sa kanyang larawan? Pakinggan po natin sa kapitulo 12, 13 ng aklat ng Apokalipsis na ang bersikulo po ay 4. Ganito pagkakasabi, ganito pagkakalahad kung bakit galit ang ating Panginoon doon sa hayop na yan at sa kanyang larawan na may kapangyarihang magbigay ng tanda sa noo at sa kanang kamay ng mga taong susunod sa kanyang sistema. Ang sabi ganito, at sila'y nangagsisamba sa dragon. Yung mga nanahan daw sa lupa ay sumamba sa dragon. Yung dragon dito, simbolo ito, lumalarawan ito kay Satanas. Alright, nagsisamba sila kay Satanas sa dragon. Bakit? Bakit sila sumamba? Bakit sumamba ang tao sa hayop? Doon sa dragon. Ito sabi, sapagkat ibinigay ng dragon ang kanyang kapamahalaan doon sa hayop. Nakita ho ninyo yung transition? Yung dragon, si Satanas, ay nagbigay ng kapangyarihan doon sa hayop na tinawag nating Antichrist. Kaya yung kapangyarihan, yung sistemang pangrelihiyon, sistemang pampolitika nitong hayop, galing ito kay Satanas. Na nagsasabi, sino ang kagaya ng hayop at sinong makakabaka sa kanya? Sino makakalaban sa kanya? Wala hong tao kahit sinong gobyerno, hindi kayang gibain itong sistemang ito na umiiral na makapangyarihang relihiyon na tinawag siyang isang hayop na yung kanyang kapangyarihan ay galing sa dragon kay Satanas. Kaya ang sabi, sino ang kagaya ng hayop? Nagtatanong Brother Ariel sino ba kalarawan yan? Sino ba ang kagaya niya na may kapangyarihan? Ang kalarawan niya ay yung dragon. Dahil yung kapangyarihan ng hayop galing sa dragon. Kaya ang sino mang pasasakop sa sistemang dala-dala ng hayop na pinai-implement sa pamahalaan at sa kanyang parelihiyon, ikaw ay tinatawag na mananamba sa kanya. Ituloy natin sa 5. At binigyan siya ng isang bibig na nagsasalita ng malaking bagay na mga kapusungan. Mga kapatid, ibig sabihin ng kapusungan, panlalait. Binigyan siya ng dragon. Itong hayop, binigyan ng dragon ng kapangyarihang magsalita ng malaking bagay ng panlalait sa Diyos. Pero relihiyoso siya. Nasa loob siya ng Kristyanismo. At pagkatapos, binigyan siya ng kapamahalaan binigyan na naman siya ng kapangyarihan. Kanino daw galing yung kapangyarihan? Doon sa dragon. Upang magpatuloy na 42 buwan
Ibig sabihin, ito po yung symbolical numbers na kumakatawan sa haba ng panahon ng kanyang paghahari, na kung susumahin natin ang prophecy niyan ay umaabot ng 1,260 years. Starting point is 538 AD, nagsimula. Nagtapos nung 1798. Alright, isang tabi natin muna yan. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang sumamba sa hayop at sa kanyang larawan ay tatanggap ng kagalitan ng Diyos. Yan, pinakita ni Brother Ariel. Nilabas niya na, yan yung Revelation 13. Alright, darating din tayo dyan. Maganda yan, Brother Ariel. Ngayon, ang punto ay ganito. Alamin muna natin, ano ba yung galit ng Diyos na ibubuhos doon sa sistema ng hayop at sa kanyang larawan ay tatanggap ng kagalitan ng Diyos. Alam niyo ba kung ano kagalitan ng Diyos? Mga kapatid, hindi ho natin kayang kontrolin yun. Kumbaga sa isang taong nagwawala, Brother Ariel, yung nagharumintado, kahit anong awat, di mo maaawat. Ang tinutukoy natin dito, yung galit ng Diyos, walang makakaawat. Only God can control His wrath, yung kanyang galit. Pakinggan natin, ano ba galit ng Diyos na ibubuhos sa bawat taong tatanggap ng kanyang tatak o tanda o ng Antichrist na 666. Pag-aralan natin sa verse 1 muna, na ito'y tinalakay natin noong Friday. Narito yung unang salot na tinalakay natin noong una. Una, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo. Sa langit yan, may santuaryo. Nandoon ang Panginoong Jesucristo. Namamagitan siya sa santuaryo. Namamagitan siya sa tao at sa Diyos. Na nagsasabi, sa 7 anghel, humayo kayo. Inutusan niya ng humayo yung 7 anghel. Sino yung 7 anghel? At ibinuhos niya ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos. Yung mangkok, kagalitan ng Diyos, ito po'y 7 salot na galing ho sa Diyos. Hindi ho salot na galing sa tao. Hindi kagagawa ng tao yung salot, kundi ang salot na ito ay galing po sa Diyos. Kaya sabi ko, hindi natin kayang kontrolin ito. Bakit? Diyos, galing ito sa Diyos at Diyos lang ang makakontrol ito kung gugustuhin niya. Tingnan natin. Basahin natin, ituloy natin sa verse 2. Ano yung salot ng Diyos? Ibinuhos ang una. Ito sabi. At humayo ang una. At ibinuhos ang kanyang mangkok o ang kanyang salot sa lupa. At naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na iyon at nangagsisamba sa kaniyang larawan. Tignan po natin. Yung unang salot ibinuhos sa lupa. At ang salot na ito ay sugat na masama at mabigat. Ibig sabihin, pinapahiwatig ng Diyos na yung unang salot ay sugat, walang kagalingan. Kahit anong galing na mga doktor, hindi po nila kayang gamutin yung sugat na salot na ibibigay ng Diyos dito po sa lupa. Alright? Yang salot na yan, na sugat na hindi gumagaling, yan din ang salot na ibinigay ng Diyos sa panahon ni Moises nung sila'y alipin sa Ehipto. Ang pagkakasabi ron mga kapatid, yung sugat na yan ay tumubong bukol muna. Pakinggan ninyo, babasahin muna natin, balikan natin yan. Sa Exodo, basahin natin Kapitulo 9, versikulo 8 at 9. Ganito pagkakasabi. Balikan natin ang unang kasaysayang at unang taong nakatikim niyan, yung unang salot na yan. Pakinggan natin sa Kapitulo 9, versikulo 8. Ang sabi ganito, pakinggan natin maigi. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, dumukot kayo ng isang dakot na abo sa horno at isaboy ninyo ni Moises sa himpapawid, sa hangin, sa paningin ni Paraon.
at magiging durog na alabok sa buong lupain ng Ehipto. Buong lupain. At magiging bukol na naknakin. Ibig sabihin, nagnanana ito. Sugat ito eh. Bukol. Bumubukol yung sugat. Nagnanaknak. Naknakin sa tao at sa hayop. Tumama rin. Sa buong lupain ng Ehipto. Versikulo 10. At sila'y kumuha ng abo sa horno at tumayo sa harapan ni Paraon at isinaboy ni Moises sa himpapawid at naging bukol na naknakin sa tao at sa hayop. Versikulo 11. At ang mga mahiko, ito na, darating na yung mga magician, ay hindi makatayo sa harap ni Moises dahil sa mga bukol. Pati yung mga magician, alam mo naman, spiritism ang mga Ehipto eh. Pati sila tinamaan din ng bukol. Bakit? Hindi sila mananamba sa Diyos eh. Sapagkat nagkabukol ang mga mahiko at ang mga Ehipsyo. Versikulo 12. At pinagmatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon kay Moises. Mga kapatid, ang manifestation nito ay ganun din ang mangyayari sa panahon po natin pag binuhos ng Panginoon ang unang salot na bukol. Now, take note. Nang ibinuhos yung unang salot natikman ito, no? Natikman ito. Ayan, yung litrato ni Brother Ariel, ang ganda, no? Kita niyo yung anghel, simple lang, ibinuhos niya yung unang salot. Sa buong lupain ng Ehipto, lahat na nakatira sa Ehipto, tinamaan po ng bukol, except sa mga Israelita. Pangalawa, Brother Ariel, itong unang salot na ito, ang sabi, at ang unang salot ay ibinuhos ng anghel sa lupa. Ibig sabihin, yung the first plague o yung unang salot na bukol, na sugat na nagnanaknak, ito po ay worldwide. Buong sanlibutan tatama ito. From north, east, west. Lahat, pati sa Amerika, pati sa Europa, maging sa Middle East, sa buong Asia, tatamaan po yan sino man ang taong tumanggap ng ng tanda ng hayop at ng tanda ng larawan ng hayop. Yan. Nako, pati mga doktor, tatamaan din yan kung sila ay merong tatak ng hayop ng Antikristo. Mapanganib po mga kapatid, wake up call to ito ha. Pinaghahanda tayo ng Panginoon. Sa susunod, pag-aaralan natin, Sister Joy, ano ba yung sistema ng hayop na ito? Baka tayo ay nakakulong dito. Baka wala tayong kamalay-malay, Brother Ariel eh. Sa pamumuhay natin eh, meron na pala tayo tatak ng hayop. No? Pero nagsisimba tayo ng Sabado. Pag-aaralan natin mga kapatid yan, mahalaga yan. Alright, so matapos ang unang salot, hindi pa tapos. Pakinggan natin. Balikan natin ang Apokalipsis 16. Natapos na tayo sa unang salot. Nabasa natin. Teka muna, mali ito. Dapat 16. Balik tayo sa Revelation 16. Ito sabi. Sa Revelation 16, balikan natin. Natapos tayo sa unang salot. Pupunta tayo sa ikalawang salot. Ito na ikalawang salot. Ito na. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang salot. Saan? Mga kapatid, sa dagat. Pati pala dagat sasalutin, Brother Ariel. Brother Rick, tatamaan din ng salot yung dagat. Pag tinamaan ng ikalawang salot na ibubuhos ng Diyos doon sa dagat, ano magiging anyo ng dagat? At naging dugo na gaya ng isang patay at bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay mga nangasa dagat ay nangamatay. Matindi ito mga kapatid. Ibubuhos doon sa dagat. Brother Ariel, siguro tatanungin natin mamaya. Bakit pati dagat nadamay? Dapat tao lang. Wala naman tanda ng hayop yung dagat ha. Diba sabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap ng tanda ng hayop sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo ay tatanggap din naman ng kagalitan ng Diyos. Eh yung dagat wala naman tatak ng hayop yan eh.
Pero bakit ang dagat nadamay? Pagkatapos naging dugo yung dagat, lahat ng may buhay sa ilalim ng dagat ay nangamatay. Alright, paliliwanag natin maya-maya. Itong ikalawang salot na ito, mga kapatid, ay salot din na dinanas ng mga taga-Ehipto na yung dagat nila ay naging dugo rin. Pakinggan natin sa aklat po ng Exodo, balikan natin ang mga taga-Ehipto ay unang tumanggap ng ikalawang salot ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo nila. Sa Kapitulo 7, versikulo 20 ng aklat po ng Exodo. Ito, pakinggan natin. At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron ang iniutos ng Panginoon at kanyang itinaas ang tungkod at pinalo ang tubig na nasa ilog, nasa pagitan ni Paraon at sa paningin ng kanyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo, at ang isda na nasa tubig ay namatay, at ang ilog ay bumaho, at ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog, at nagkadugo sa buong lupain ng Ehipto. Tignan nga natin. At ang mga mahiko sa Ehipto ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto, at ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. Mga kapatid, ayun, pinakita ni Brother Ariel, ang dagat ay nagkulay dugo. Talagang hindi kulay lang ha, talagang dugo po. Literally, dugo po talaga yan. Alam niyo kung bakit ginawan dugo ng ating Panginoon yan? Ano reason? Itutuloy lang ho natin sa verse 5 and 6. Pakinggan natin itong bakit naging dugo literally. Ito po'y worldwide ha, buong mundo ito. Hindi ito local. International po lahat ito. Balikan natin ang Kapitulo 16 ng Aklat ng Revelation. Worldwide, magiging blood literally ang dagat. Bakit? Ito dahilan. Nang ibinuhos yung ikalawang salot, naging dugo. Alam niyo, sabi ng mga anghel sa langit, at narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na ngayon, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat-dapat sa kanila. Ito po yung ikalawang salot, matindi ho. Yung unang salot pa lang matindi na eh. Ayan, pinakikita ni Brother Ariel ang mga litrato. Yung unang salot pa lang, mga kapatid eh. Sino po mo nakaranas dito ng pigsa? Si Brother Ariel, si Sister Joy, nakaranas. Sister Langging, nakaranas ka ng pigsa? Meron pang ang pigsa sa singit pa eh, di ba? Yung karamihan sa puwet pa, di ba? Sa pisngi ng puwet mo, hindi ka makaupo. Ano, Sister Aida? Brother Rick, ang hirap po, di ba? Isang bukol lang ho yun na nagsusugat. Brother Lorenzo, hirap na ho tayo. Pero itong ibibigay ng Panginoon sa unang salot pa lang, buong katawan mo, abay puro bukol. Ang buong katawan mo ay nagsusugat at ando doon yung impeksyon doon sa sugat. Hirap ka na. Alam nyo ba yung mga may sugat, mga kapatid? Karamihan po ng mga may sugat nagpupunta ho sa dagat. Nagbababad sila sa dagat kasi yung dagat po ay salt. May alat po yan. Ano ho? Nakapagpapatuyo po ng sugat yan. Di ba, Sister Aida? Nakakapagpatuyo yun, Brother Lorenzo eh. Kaya nagpupunta sila sa dagat. Yung mayroon, lalo na yung mga may diabetes, nagbababad po yan para malinis yung kanilang wound, yung kanilang sugat. Ganon din po ang gagawin ng mga tinamaan ng unang salot. Sila'y tatakbo sa dagat
Pangalawa, ang mga tao ay kumukuha ng tinatawag na ikinabubuhay, kinakain mula sa dagat gaya ng mga isda. Pero sabi ng Panginoon, ibubuhos ko ang aking ikalawang kagalitan sa dagat. Sabi ko nga kanina, wala naman tanda yung dagat eh. Bakit pati dagat na damay? Alam niyo kung bakit? Kaya ibinuhos ng Diyos sa dagat at naging dugo. May dalawang bagay po. Una, ang tao ay hindi makapupunta ng dagat. Pangalawa, ang tao hindi na makaakuha ng pagkain mula sa karagatan. Pangatlo, dahil pinapatay nila ang mga banal ng Diyos, ang mga propeta ng Diyos na pinapatay din noon. Ngayon, ang araw ng paghihiganti ng Diyos, sapagkat itong mga pinatay na mga banal, mga pinag-uusig during the Dark Ages, during the persecution of Christianity, mula sa Europa, na pinapatay ng Papa, na milyong kataong pinapatay sa Europa, sa pamamagitan ng Vatikano, maraming pinag-usik sa Europa, mga protestantismo na hindi napasakop sa sistema ng Vatican, sila'y pinag-usig ng Papa sa Roma, pinapatay ng mga pare, maging sa Pilipinas, maraming pinapatay ang mga praile dito na mga Kastila. Sila'y mananagot sa huling araw ng paghuhukom ho ng Diyos. Sisingilin sila ng Diyos. Kaya yung dugo na natapon sa mga banal, ayon sa Apokalipsis, humihingi sila ng katarungan. Panginoon, hanggang kailan mo ipaghihiganti ang aming dugo? Sabi ng Panginoon, magpahinga pa kayo ng konting panahon. Sapagkat marami pa rin kayong mga kapatid na dadanas din ng kamatayan tulad ng kamatayan ninyo, na sila'y papatayin din. Ipaghihiganti ko kayo. Ito na ang paghihiganti. Yung dugo na natapon na mula sa mga banal at sa mga propeta ay pinalitaw ng Panginoon sa karagatan. Walang magagawa yung mga tao. Bakit? Tinamaan sila ng salot. Wala na. Alright. Yan po ang magiging karanasan ng mga tao sa huling araw. Sa panahon na yan, mga kapatid, ang tanong ay ganito. Bago tayo matapos sa discussion na ito, ang tanong, sa panahon bang yan na ibinubuhos ang mga salot isa-isa, ang tao po ba'y meron pa bang pag-asang mapatawad sa kasalanan? Number one, question. Ang tao ba'y makapagsisisi pa ba sa panahong yon? Samantalang ibinubuhos ang salot sa ibabaw ng lupa isa-isa. Yan lamang po ang ilang katanungan, mga kapatid, at mamaya yan ay isasagutin natin sa pamamagitan ng paliwanag ng Biblia. So yan muna po, mga kapatid, ang una at ikalawang salot na magaganap kapag dumating na ang 7 salot na ito, na ibubuhos sa mga taong tumanggap ng tanda ng hayop at ng kanyang larawan. Amen. Amen. Amen po sa napakagandang pag-aaral, Brother Ray. And mga kapatid, tayo po muna ay dumako sa picture taking bago tayo magpatuloy sa ating question and answer. And ayan, pahiram po muna ng inyong mga camera. Ayan, yung mga pwede lang po. Ayan, yung mga pwede lang po, pahiram ng cam. Yung hindi naman, it's okay. It's alright. Ayan. Okay. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Wait lang po 1, 2, and 3. Okay. Thank you po. Thank you po sa inyong mga cam. Thank you sa magagandang smile. Ayan, tayo po ay babalik na po sa ating napag-aralan. And kung meron po kayong nakahanda na ng mga question, yung mga hindi nyo po naintindihan, pwede po tayong magtanong, pwede po tayong mag-reflect. Magtaas lang po kayo ng kamay. Siguro po unahin ko po si Brother Ariel sa susog. Nakamute. Okay. Gandang hapon po sa ating lahat. Yung sinabi po ni Kuya Ray, napakaganda, Apokalipsis na po yan.
Ang Apokalipsis po kasi ay isang aklat kung papansinin po natin, huli na yan. Huli tayo po ay nasa kasaysayan ng kahuli-hulihan na. Kaya nandiyadyaan na po lahat. Tayo po natin nakatingin na doon. Tinatelescope na sa atin ng Panginoon ang mga maaaring mangyari. Kaya nga sinabi nga ron na ang sino mang uminom ng saro ng kagalitan ng Diyos ay tatanggap din ng kanyang kapuutan. Di ba Kuya Reno? Pinanggit doon. Tapos may nabasa rin ako sa Isayas, matindi pa sa Isayas. Sa Isayas pala, hinula na rin pala sa panahon ni Isayas ito, Kuya Ray. Isayas 66:15. Kung mababasa po ninyo, ay nandiyadyaan din ang Panginoon mismo ay mayroon na rin po siyang sinabi dyan. Hula na yan nung panahon sa Isayas 65. At matutupad, higit pang matutupad, dito may babala pa bago mangyayari sa Apokalipsis. Di ba Kuya Reno? Hayaan niyo pong basahin ko po ito mga kapatid, itong nakalagay. Okay lang po ba mga kapatid, basahin ko po itong nasa Isaiah Okay. 66 verse 15. Ito po ang pagkasabi. Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karoy magiging parang upang igawat ang kanyang galit na may kapusukan, at ang kanyang saway ay may ningas na apoy. Dito din tinatapik pa lang natin ay salot pa lang. Sinasalot pa lang ng Panginoon, pinapatikim pa lang ng Panginoon sa mga tumanggap ng tanda ng hayop, no? Nung na talagang bumaklas sa Panginoon, tatanggap sila ng isa-isang salot. Unang salot ay sugat. Tayo po mga kapatid ay nakaranas na ngayon pansamantala. Ano po yun? Tayo po ay nararanasan yan. Ebola, mga kung ano-ano pong mga sakit, lalong higit itong previous na nangyari, ito pong COVID. Lahat po tayo nakaranas niyan. Ano po Kuya Ray? Ngayon Kuya Ray, ito ang tanong. Kapag dumating po ba yung tinatawag nating yung pitong huling salot at yung salot na tinatawag natin na bukol, sa tingin ko po ba yung mga, kasi sabi nyo maaaring akala ng natin sumasamba tayo, sumisimba tayo ng araw ng Sabat, mababait naman ng mga tao, pero yun lang nakainom dun sa saro. Sila po ba ay paano po natin madidetect na matatamaan sila ng unang salot? Doon pa lang sa salot na yan. Okay, no? Maganda yung inilabas na katanungan ni Brother Ariel. Paano nga naman natin malalaman? Parang ganito, meron bang mga Kristiyano na kasama nating sumasamba, naglilingkod sa Panginoon, natatamaan din ba ng salot? Meron pong tatamaan. Kapag ang isang tao ay tinamaan ng unang salot, nangangahulugan wala siyang kaligtasan. At saka bago dumating yung salot na yun, Brother Ariel, magmamanifest na po sa kanya na hindi siya sa Diyos. Bakit? Bago ibuhos po yung unang salot, mga kapatid, yung Espiritu Santo sa mga taong tatamaan po ng salot, iiwanan na sila ng Holy Spirit. Wala na silang Espiritu. Yung Espiritu Santo, mananatili na lamang yan doon sa mga taong nagtapat na sila ay hindi tatamaan ng salot. Pero yung mga taong tatamaan ng salot, sa panahong yan, sila po'y iiwanan ng Holy Spirit. Kaya yung magiging karakter nila ay laban na doon sa karakter na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang manifestation na makikita natin. Pakinggan natin doon sa sinabi ni Propeta Daniel, Brother Ariel, sa Kapitulo 12 ng aklat po ng Daniel, ay ganito po sa huling panahon kapag hiniwalayan na ang mga tao ng banal na Espiritu Santo. May binanggit ng ganito sa Kapitulo 12 ng Daniel. Tingnan po natin versikulo 10. Ito na. Ang sabi ganito, 9. Ang sabi ganito, at sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Up to the end. Verse 10, marami ang magpapakalinis at marami ang magpapakaputi
marami ang magpapakadalisay, ngunit, ito na, ang masasama ay gagawa ng kasamaan na may kasamaan at wala sa masasama na makauunawa, ngunit silang pantas ay makakaunawa. At mula sa panahon, ang palaging handog na susunugin ay aalisin at matatayo ang kasuklam-suklam na maninira ay magkakaroon ng 1,200 at 90 araw. So yun po, no? At the end, pag binuhos na po ang unang salot, ang mga masasama ay iniwan na ng banal na Espiritu Santo, lalo silang magpapakasama. At hindi na ho sila pantas, hindi na ho nila maiisip magsisi. Wala na hong repentance sa panahon na yan. Tsaka Kuya Ray, parang lumabas po sa panahon natin, pinatiktan na po sa atin yung salot tulad po nung COVID. Marami pong namatay. Ano po no, marami pong Oo. namatay, marami na disgrasya. Nagkasakit din marahil si Kuya Ray. May Oo. mga kasamaan po tayo na tinamaan, hindi na pinalad na buhay. Hindi niyo po masin yung sinabi ni Kuya Ray, no? Pero sabi kasi ito bukol, ano po, na nagnanaknak kasi yung binanggit dyan talaga. Yun po yung Oo. yun ang ano yung damay. Tapos ang katotohanan pa, tayo po yung madaling mamatay pagdating sa ngayon. Ang mga salot natin puro respiratory. Kaya pagka kulang ka sa hinga, talagang mamatay. Ito naman iba na, balat. Kahit nang gusto mong magpakamatay, naku po. Diyan po, Kuya Ray, ang mga taong tinamaan ng salot ng unay, kahit gusto nilang mamatay dahil sa sobrang sakit, sa sobrang pangit sa mukha nila, mamamatay pa ba sila? Kung sakasakaling, Dok, patayin mo na lang ako para hindi ko na ito maranasan. Ganun po, may mamamatay pa ba sa panahon na yan, Ah. Kuya Ray? Sa panahong ibinubuhos ang 7 salot, mga kapatid, yung mga tinamaan ng unang salot hanggang ika-6 at ika-7 salot, hindi po sila dadanas ng kamatayan. Hindi. Walang kamatayan. Ang ikamamatay lamang po nila kapag natapos na yung 7 salot, dahil yung ika-7 salot, yun po ang ikalawang pagbabalik na ni Kristo. Si Kristo po ang papatay sa kanila. Sapagkat yung ika-7 salot, ito na yung mga granizo nababaksak sa kanila, pagkakaroon ng malakas na lindol, guguho ang mga bundok, yan ang ika-7 salot. Magbabaksakan yung mga meteorites, na ang timbang nila ay tumitimbang ng 50 kilos ang bawat isa. Kasi bigat po ng isang sakong bigas. Pag sinalo ko Yung patay velocity talaga. nyo yun, Brother Ariel, yung velocity, yung bulusok nun, kaya tatama po sa ibabaw ng lupa. Ngayon, sa panahong yan na ibinubuhos yung 7 salot na dumarating na si Kristo mula sa alapaap, yung mga tinamaan ng salot, magtatago sila. Sasabihin nila sa mga bato, kayong mga bato, mahulog kayo sa amin. Takpan nyo kami. Sapagkat hindi kami makatingin sa mukha ng kordero. Sapagkat dumating na ang kanyang kagalitan. Yun po yun. Kaya sila, mangangamatay sila. So, ibig sabihin, Kuya Ray, yung tatamaan ng 7 huling salot, mabuti, ayun, sa mga masama, hindi na sila mamamatay hanggang sa dumating na yung Panginoon. Doon pa lang. Yes, makikita nila. Samantalang, ang mga banal naman, hindi na rin sila papayagang mamatay. Kasi Yes. sasalubong naman sila sa pagdating ng Panginoon. Tama po ba, Kuya Ray? Oo. Tama yung Brother Ariel. Ngayon, sa panahon na ibinubuhos yung mga salot, mga kapatid, ano reaksyon ng mga taong hindi tinamaan ng salot? Pakinggan natin sa aklat ng mga awit, sa 91 ng mga awit, basahin po natin. Ganito po magiging reaksyon sa mga taong hindi tinatamaan ng salot ng Diyos. Dito po sa versikulo 6, ito na sabi. Umpisahan natin sa 5, maganda. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman ng humihilagpos kong araw. Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggibaman na sumisira sa katanghalian tapat, 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan
na iyong tahanan. Walang kasamaan mangyayari sa iyo, ni anumang salot ay lalapit sa iyong tolda. Ayan, ano? So, pinagmamasdan lang po natin sila. Samantalang ibinubuhos yung salot, yung tinatamaan ng salot, nagkakagulo, di alam kung ano gagawin nila. No? Litong-lito sila. Magtataka sila, oh, bakit Brother Ariel wala kang sugat? na ano nangyari sa iyo? Bakit kami meron ito? Naku, galit na galit sa iyo yan. Amen. Ate Joy, sige, nakataas ka po. Meron lang po ako, Brother Ray, na gustong maliwanagan doon sa kaninang sinabi ninyo sa Revelation 16:56, nung yung naging dugo po ang dagat. Sabi nyo kanina, yung palang dugo niyan ay mula sa mga banal. Opo. Yung mga dating banal na pinatay nung panahon nung araw nung mga Roman Catholic pa yun, mga Roman Yung ba yun yung panahon pa nung araw? Ngayon, ito pala yung paghihigante, yung dagat ay yung po galing sa mga banal po yun, yung dugo. Kaya naging dugo Opo. po Hindi yun. lamang sa panahon ng Dark Ages, yung mga pinatay pa, katulad ni Abel, pinatay ni Cain. Oho, Yung dugo niya humihingi rin ng ang katarungan. katarungan. O yung iba pang mga propeta kaya nga sabi, dugo ng mga banal at ng mga propeta. Oh. So magkasama po yan. Sa panahon pa ni Eva at ni Adan, may pinatay ng mga banal. So, ibig sabihin po lamang, kaya po sinabing dagat, ginawang dagat, kasi po kung tutusin, hindi na po makuha sa timba at hindi na rin po pwedeng makuha sa drum. Talagang baha, ibig sabihin talagang blooded. Blood. Panahon pa ng ni Paraon sa panahon ng Ehipto, ilan yung mga Yes. pinapatay nila mga bata. Panahon ni Herodes na para lang makuha lang si Jesus, nagpapatay din ng mga bata. Isipin niyo po yung mga Oo. yung po yung mga humihingi ng katarungan na walang kinalaman bakit pinagpapatay sila. Ayan po yun. Oo nga naman. Oo. Yun po. Napakaganda. Tama yung Brother Ariel. Pakinggan natin dito na alaala ko dito sa aklat din ng Apokalipsis. Ito yung katanungan at kasagutan ng ating Panginoon sa kapitulo 6 na ang bersikulo ay 10 ay ganito yung kababasahan natin. Ayan ang sabi. Tignan natin. Itaas muna natin sa 9. Nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay. Ito na, Sister Joy. Dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong suma sa kanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoon banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Kita nyo, yung mga pinatay, humihingi ng katarungan yung dugo nila. Panginoon, hanggang kailan mo ipaghihiganti o hahatulan ang mga pumatay sa amin, ang aming dugo na pumatay sa amin sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa? Ito, sagot ng Panginoon. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi, na magpahinga pa ng kaunting panahon. Ibig sabihin, magpahinga muna kayo dyan sa libingan hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin naman gaya nila. Ayun. Sa makatuwid, Brother Ariel, in the future, before the second coming of Christ, may papatayin pa rin. Di ba? Mayroon pa rin persecution na mangyayari. Kaya sabi ng Panginoon, magpahinga pa kayo, ipaghihiganti ko ang inyong dugo. Ngayon ang tanong, kailan darating ang paghihiganti ng Diyos sa mga dugo na mga pinatay na mga taong ito? Na pinatay nila yung mga banal. Balikan natin dito po sa Apokalipsis na ang kapitulo po ay 16, versikulo 5 at 6. Ganito po kababasahan natin. Narito ngayon ang katuparan, versikulo 5 at 6. Ito sabi, at narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at nang nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na gayon, sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal, ayan na yan, Sister Joy, at ng mga propeta, at pinainom mo sila ng dugo, sila'y karapat dapat sa kanila.
Ito na yung pangako ng Panginoon, ipaghihiganti ko ang dugo ninyo. Ibinuos ng Diyos sa dagat. Kaya ang tao, walang actually, dalawang sunod dito, Brother Ariel. Sa susunod na pag-aaralan natin, yung ikatlong salot, dugo pa rin. Alam nyo, sa ibubuhos, sa tubig na mga tubig tabang, sa lawa, sa waterfalls, sa deep well, na kinukuhanan nating inuming mga tubig, hindi makakainom ang mga tao sapagkat magiging dugo rin. Sa susunod, pag-aaralan po natin yan sa next week. Malalaman din natin ang dahilan kung bakit naging tubig naman sa tabang, sa ininom naman. Bakit anong sumisimbolo nito? May mga Yes. din po siya. Correct. Thank you po, Brother Ray. Bakit hindi na lang kaya patay kagad ng Diyos ang mga taong ito na biglaan? Bakit dahan-dahan pa kaya? Alam niyo kung bakit? Gusto ipakita ng mga tao ang kaluwalhatian ng Diyos. Tatandaan po natin, ang Diyos ay mapagmahal doon sa mga naglilingkod sa Kanya, yung mga nagsisisi. Pero sa mga taong ayaw tumanggap ng katotohanan at patuloy sila sa ginagawa nilang pagkakasala at naubuhos ang banal na espiritu, gustong ipakita ng Diyos ang galit ng Diyos sa mga taong ito, at gusto ng Diyos may pakita kung sino ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin. Ilang aking maisi-share. Amen. Thank you po. Thank you po, Brother Rick, sa napakagandang sharing. And Brother Lorenzo. Sige po, Brother Lorenzo. Meron lang po ang tanong kay Rick, yung po bang mga pangyayaring gano'n ano po ba yun? Tatagal po ba yun? Halimbawa yung taong may mga sugat na hindi sila mamatay, magtatagal po ba yung gano'n pangyayari? Sa biblically speaking, Brother Lorenzo, wala pong ibinigay ang Panginoon ng time frame kung gaano katagal po tatagal sa kanila yan. Basta't ang ibinigay ng Panginoon, ibinuhos ang unang salot, hindi natin alam kung ilang panahon o ilang oras ang pagitan. Sa tingin ko, hindi naman magtatagal yan. Hindi naman sadista ang ating Diyos. Pero hindi ho natin alam kung ilang oras, ilang araw, ilang buwan tatagal. Basta't ang ipinakita sa atin ng Panginoon, yung pagkakasunod-sunod ng mga salot na ipararating niya sa ibabaw po ng lupa. Dagdag pa po. Meron pa po ako isang tanong. Meron pa po ako isang tanong. Di po ba bago dumating yung mga salot na yan, ay sabi nga sarado na yung pintuan ng awa. Pero pagkatapos, bago dumating ang sarado ng pintuan ng awa, ay magkakaroon pa ng malawakang pangangaral. At marami pa ang tao na tatanggap sa katotohanan. Opo, Ganun opo. po ang pangyayari. Totoo po yun, Brother Lorenzo. Bago po magsarado ang pintuan ng awa, talagang ibubuhos ng Panginoon yung huling ulan. Yung ulan tinutukoy po dito ay ang pagbubuhos talaga ng Espiritu Santo sa lahat ng laman ay ibubuhos po yan. Pakinggan po ninyo dito po sa isang aklat po ng mga gawa sa Kapitulo 2 na ang bersikulo po ay 17 hanggang 18. Ito po yung sa huling araw bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay unti-unting nagaganap na. Pakinggan natin sa bersikulo 17 ng Kapitulo 2 ng Aklat ng Mga Gawa. Ang sabi ganito, at mangyayari sa mga huling araw, ito Brother Lorenzo sa mga huling araw na ito, sabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ito na yung puspusang gawain ngayon. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. Ito na, mga ngaral na sila. Mako-convert na sila. Conversion na ito. At ang inyong mga binata ay makaakita ng mga pangitain. At ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Versikulo 18, oot, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na iyon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipang hula sila. Yan na ho yun. Ito na yung puspusang pangangaral na po, Brother Lorenzo, before the close of probation. Amen.
Salamat po, salamat. Thank you, Brother Lorenzo. Sige po, go ahead, Brother Rick. Brother Lorenzo. Ay, Brother Rick pala. Sino pa yung nagtaas? Brother Rick, ikaw po. Okay. Ano po ba ang pagkakaunawa natin sa 16 ng 11? 16, 11. Medyo tatanong lang po tayo para ang mga tao bang nakadanas ng mga salot na ito ay mayroon pang pagsisisi. Basahin po natin ang 16, 11 ng Revelation. Apocalypse 16, 11. Kasi po ang pinag-usapan po dito, ayan, 11. At sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at sa kanilang mga sugat at hindi sila nangagsisi sa kanilang magawa. Ibig sabihin, wala na po, close of provision na po ata yan. Ibig sabihin, wala na sa kanilang pusong mapagsisi. Tinanggal na sa kanilang banal na espiritu kaya sila ay namumusog sa Diyos, sa galit. Sabi, bakit ba ako pinahihirapan ng ganito? Alam po ninyo mga kapatid, kahit sa kapanahon natin ngayon, may mga taong nagagalit na namumusog sa Diyos. Kung bakit sila nakakaranas ng mga pagsubok at kahirapan. Ibig sabihin hindi nila naunawa na parang nawawala na sila sa banal nawawala na yung banal na espiritu sa kanila. Ilan po mga kapatid. Amen. Thank you, Brother Rick. And Pwede po akong okay po. continue. Sige po. Brother Ray, may continue lang po akong dun sa tanong ni Brother Lorenzo. Yung sinagot Opo. po ninyo dito sa Acts 2:17. Ito po yung sinabi, di ba po, yung sabi nyo, yung huling puspusang gawain, yung huling ulan na ibubuhos ng Panginoon dito sa atin, yung the Holy Spirit. Ang sabi po dito, yung mga lalaki at babae, lahat ng yung magkakaroon ng pangitain, vision, at sila ay gagawa sa Panginoon. Dito po sa ina niyo sa Acts 17, di ba po? Ang mangyari sa mga huling araw, sabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Yung kamukha po yung mga meron silang pangitain sa panaginip at sila ay puspusang gumagawa. Yun po ay talagang sinabi po ba ninyo talaga na ay gumagawa at nararanasan na natin po ngayon yung sinasabi na preparation for yung huling ulan na nararanasan na po ba ng iba ito? Dahil meron po akong alam experience po sa ganyan. Yun po ay Brother Ray, ito po yung sinasabi ninyo na ito na po ba yung sinasabing na binubuhos na ng paunti-unti ng Panginoon the Holy Spirit kung sino po ang Opo. Actually, ang banal na Espiritu Santo, andito na po Andito na po, gumagawa na po ito sa lahat ng laman. Kaya depende po sa taong tatanggap. Tatanggapin ba ng Espiritu ng tao ang Espiritu Santo na umuudyok sa kanila? Maski yung mga makasalanan, inuudyukan ho yan Pakinggan po ninyo bago tayo dumating doon sa punto ng mga pangitain, Sister Joy. Dito po sa aklat ni Juan, ganito po ang gawain ng Holy Spirit sa Kapitulo 14 ng aklat ni John. Dito po sa 16, chapter 16, verse 8. Gumagawa na po ang Espiritu Santo sa panahon po natin ngayon. Ito, pakinggan natin. At siya, ayan na, the Holy Spirit, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan. Hindi sinasabing ay kanyang susumbatan ng isang tao. Hindi. Ito po ay mass, Ang sabi, susumbatan ang sanlibutan, ibig sabihin worldwide. Yung gawain ng Holy Spirit, worldwide, susumbatan niya ang mundo. Susumbatan niya mga tao sa sanlibutan tungkol sa kasalanan at sa katuwiran at sa paghatol. Kaya ang mga tao ngayon po, mga kapatid, ay inaaralan na ho ng Ebanghelyo. Kumakalat na ho ang Ebanghelyo.
Sabi ng Panginoon sa 24:14 ng Mateo, at ipangangaral ang ebanghelyo ng kahariang ito bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayon, darating ang wakas. So bago dumating ang wakas, sabi yung sinabi ni Brother Lorenzo, ay puspusan ng pangangaral ng ebanghelyo ng kaharian. Totoo po yun, sapagkat natutupad na po ang pangangaral. Gaya natin, sangkot po tayo sa gawaing pangangaral ngayon. Ang daming uhaw sa salita ho ng Diyos. Maraming taong gustong makaalam ng katotohanan. Bakit? Sinusumbatan na sila ng Holy Spirit. Hinahanap na nila ang katotohanan. Hinahanap nila ang Diyos. Natutupad na yung sinasabi sa panahon natin ngayon, yung Gawa, Kapitulo 2, versikulo 17, na sa mga huling araw, ito na nga ho yun, mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Walang discrimination. Lahat, makasalanan ka man o hindi. Paano maibubuhos sa'yo? Susumbatan ka muna sa kasalanan. Ngayon, nasa tao na po yan kung tatanggapin o hindi. Ngayon, ganito. Pagdating Brother Ariel, Brother Lorenzo, Brother Rick, pagdating sa pangitain, depende ho. Si Satanas ba nagbibigay ng pangitain eh? Brother Ariel, di ba? Oh, Brother Lorenzo. Ang Diyos, lalo na ang Diyos nagbibigay ng pangitain. Alam niyo ba pangitain kung paano mo malalaman sa Diyos? Yung pangitain na galing sa Diyos, ito'y mga pangitain na nakalahad na ho sa Biblia. Nakasulat na ho sa Biblia eh. Nakasulat na ho sa Biblia. Yung pangitain ipakikita sa inyo. Halimbawa, nanaginip ako na ako daw ay tinatawagan ng Panginoon na magdala ng mabuting balita. Bakit? May alam tayo sa katotohanan eh. Yung galing sa Diyos yun. Bakit? Tinatawagan ka eh. Tinatawagan ka ng ating Panginoon na magdala ka ng mabuting balita. Pakinggan ninyo, nakasulat ba sa Biblia yung pangitain na yun? Opo. Dito po sa 2 Timoteo, sa Kapitulo 4, na ang bersikulo po ay 2, ganito po ang kababasahan natin. Ang sabi ganito, siguro umpisahan natin sa 1, ipangaral mo ang salita. Ayan, nananaginip ako, nangangaral ako. Magsikap ka sa kapanahunan. Uy, ako'y nagpunta sa isang lugar, nangaral ako. Ayan. At sa di kapanahunan, uy, nanaginip ako, nangaral ako, bumabagyo, pero nangangaral ako. Hindi kapanahunan yon. Sumuwata ka, sumaway ka, mangaral ka, na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. Versikulo 3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbuntod sila ng kanilang sariling mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Kaya yung tao po nagkaroon ng pagnanasang makabahagi sa gawain ng Panginoon. That is the gift of prophecy. Nanaginip ako na ako'y nakasama sa gawain sa Panginoon. Nanaginip ako na ako'y mainit sa pananampalataya. That is the gift of prophecy rin. Coming from the Holy Spirit. Thank you po, brother. Pero kung ang panaginip mo naman, puro away, puro gulo. Nakipag-away ako sa church, nanaginip ako eh. Nakaaway ko yung elder. O sa demonyo yun, hindi galing sa Diyos yun. Bakit? Ang Diyos hindi ka tinuturuan makipag-away. At turo ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Di ba, Brother Rick? Brother Ray, Langging, pwede pa ba? Okay. Meron lang po akong i-share ng sandaling-sandali lang. Ito po, ay gusto ko pong ilabas ito, matagal na, pero hindi ko mailabas. Kay Brother Ray ko lang itong nailabas. Alam niyo po ba yon na nung minsan nagkaroon kami ng discussion ng asawa ko about the 28 belief. Japanese siya ako, English, nag-aaral po kami. And then after that, hanggang sa dumami-dami yung question niya, napunta po kami sa panaginip. Napunta kami sa panaginip. Alam mo ba yung sabi niya, ikaw ba? Ako palang nagsabi. Alam mo, sabi ko, ako nananaginip. Minsan, bigla akong gigising, kumakanta ako ng hymnal song. Tapos alam mo na, sabi ng asawa ko na bigla siya, ha? Gusto kong itanong sa'yo yan, Numpe. Bakit? Kasi ganun din ako sabi niya. Kumakanta din siya
nananaginip din siya, kumakanta ng hymnal song. Tapos sabi ko, ha, dalawa tayo? Oo nga. Sabi ko, dalawa pala tayong kumakanta no, natutulog tayo. Oo. Di pagising niya, gusto daw niya itanong sa akin matagal na. Ako rin sabi ko, gusto kong itanong din matagal na. Kaya nung minsan, naitanong ko kay Brother Ray po yan nung nakaraan. Last week po yata yung Brother Ray, di ba po? Naitanong ko yan kay Brother Ray. Talagang naginip po kami, dalawa pa kami nananaginip. Gigising po kami, nananalangin kami, nananaginip po kami. No? Sa panaginip lang po lahat yun. Kaya ito nga, kaya na-open ko po yung about sa panaginip at maganda po ang ating sharing ngayon. Yung po ay, minsan, hindi ko po alam kung bakit, kung ano po ang naging namin, lalong umiinit po yung aming pag-aaral ng asawa ko about the Bible. Kahit hindi niya po naintindihan yung Zoom natin, siya po ay talagang nagkakaroon siya ng interest siya dahil naaano siya, nagwiwiling lalong mag-aral dahil nakikita niya po tayo dito. Kaya kahit siya ay Japanese, pagkatapos po niya, sabi ko, Brother Ray, ayun, nag-aaral siya, nag-iisa siya sa Japanese, pero tinutulungan po ako ni Brother Ray. Yun po ang short ko po, testimony. Thank you, Lord po. Thank you. Amen. Oo. Amen. Sister Langging, Sister Joy, yung ang tao ay magkaroon ka ng pagnanasa lalo na sa pagbabasa ng Biblia. Pagkatapos magkaroon ka ng pagnanasa na umawit lagi sa Panginoon. That is the gift of the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo gumagawa sa inyong puso. Pero mo, dati wala kang tiyaga sa pagbabasa ng Biblia, wala kang panahon magbasa ng Biblia, pero ngayon nahihilig ka na sa pagbabasa. Mga kapatid, ang nagtutulak sa iyo, Holy Spirit. Habang Amen. nagbabasa tayo ng Biblia, nakikipag-usap ang Diyos sa iyo through the Bible. Amen. Meron nakataas. Meron pong tanong sa chat box. Basahin ko lang po, Brother Ray. Mula kay Brother Sherwin. Brother Sherwin. Ayan. Yung ipapangaral na ebanghelyo sa buong sanglibutan, kasama po ba doon yung pangangaral ng mga ebanghelyo o sa mga Adventist lang? Mga kapatid, ang pangangaral po ng ebanghelyo ay kasama po Adventist doon. Kasama po na magdadala po ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At yung dadalhing pabalita ng Seventh-day Adventist, nakasulat na ho sa Biblia. Hindi na po tayo gagawa ng sarili nating doktrina, kundi yung doktrinang itinuro na ho ng Biblia. Yun po ang mabuting ebanghelyo ng kaharian na dadalhin po sa buong sanlibutan na ipangangaral. Ngayon ang tanong, paano yung ibang relihiyon? Ebanghelyo Paano ba ebanghelyo? Kasama po ba doon? Kasama po ba ron? Opo, mangangaral din po yung ibang mga relihiyon. Sasabayan po yung tunay na ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, sasabayan din po ng peking ebanghelyo rin. Dalawang klaseng ebanghelyo po meron sa Biblia. Pakinggan po ninyo. Ang isang ebanghelyo ay ito. Dito po sa Galacia Kapitulo 1 na ang bersikulo po ay 8 hanggang 9, ito po yung isang uri ng ebanghelyo na ipangangaral din sa buong sanlibutan. 1:8 ng Galacia hanggang 9. Ito yun. Dadapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Kaya yun po ang unang ebanghelyo. Ang tawag dyan ay ibang ebanghelyo, naiiba, ibang klaseng ebanghelyo. Yung pangalawang ebanghelyo, ito yung dadalhin ng Seventh-day Adventist. Ito dapat ang dalhin ng mga relihiyon. Pakinggan po natin dito po sa aklat ni Mateo Kapitulo 24 na ang bersikulo naman ay 14. Ganito po ang nakasulat. 24:14 ng
Mateo, ito po yung dadalhin ng tunay na relihiyong sa Diyos. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian. Ayan. Saan dadalhin? Sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating wakas. Yung isang ebanghelyo rin po tawag, kaya lang naiiba. Ano ibig sabihin naiiba? Labas do sa ebanghelyong itinuro ni Kristo. Ibang klaseng ebanghelyo ho yun. Hindi tunay na ebanghelyo na kay Kristo. Alam niyo ba kung ano yung ibang ebanghelyo na hindi nasa loob ng ebanghelyo ng kaharian ni Kristo na dapat dalahin? Ito yun. Una, ang kumakalat sa buong sanlibutan na ipinangangaral ng ibang relihiyon, kapatid na Sherwin, ay yung tinatawag na doktrina ng osas. Ano ibig sabihin ng osas? One saved, always saved. Hindi mo na kailangan ng kautusan. Pangalawa, ang tao kapag namatay, yung kaluluwa niya buhay. Ebanghelyo din yan, kaya lang ibang klaseng ebanghelyo. Labas sa ebanghelyo ni Kristo. Alright, kasi may kasamang Kristo rin yan yung pangangaral na yan. Kaya lang nga, yung kanilang aral malayo sa katotohanan. May konting katotohanan, pero mas lamang ang hindi katotohanan. Alright, pangatlo na aral na ituturo ng ibang relihiyon, Brother Lorenzo, ay yung tinatawag na secret rapture. Pang-apat na sinasabi ngayon, yung aakyat lamang daw sa langit ay yung 144,000. Panglima, na ituturo ng ibang relihiyon na ipangangaral na ang sabi nila ay ebanghelyo rin daw ito ni Kristo, yung tinatawag na oneness at saka yung tinatawag na Trinity. Pampito, ito na ngayon, yung Baptist, dala-dala nilang aral, nangangaral sila sa buong sanlibutan, no? Ebanghelyo rin ang tawag nila. Wala na raw tayo sa ilalim ng 10 utos, ngayon daw tayo ay ay nasa Espiritu Santo na ngayon. Wala na sa kautusan ng Diyos. Ebanghelyo rin yan. Pero ibang klaseng ebanghelyo. Kaya sabay po yan mga ngaral. Ang tunay na ebanghelyo ay tinawag na ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Yun ang ipangangaral. Samantalang itong isa, ebanghelyo rin ang dala, kaya lang hindi kaharian ng Diyos. Ibang klaseng ebanghelyo. Pareho pong dilitaw yan, pareho silang mga ngaral. Yan po, kapatid na Sherry. Meron pa akong isang dadagdag sa ebanghelyong sinasabi nila. Sige po. Yung tungkol sa pagkain, lahat daw ng pagkain pwede nang kainin. Oo, yan. Ibang ebanghelyo yan. Ibang klaseng ebanghelyo yan. Labas sa ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga salita pa lang ebanghelyo talaga. Iba. Ibang. O baka Ibang hibang. Tayo ay, o kaya hibanghelyo na hibang na, ano ba? Nahibang na sila. Nahibang. Sa dami ba ng gusto nilang sabihin, gusto nilang patunayan, samantala ang Biblia, kahit basahin natin mula sa umpisa hanggang sa matapos, isa lang talaga sinisigaw yung katotohanan talaga. Yun lang. Yes. Kaya present truth ang lahat sa atin, present truth sa Sabat, present truth sa kalusugan, present truth sa sanctuary, present truth lahat yan. Yan yung lahat ng tao kahit na anong aral nila, pag dumating na yung aral ng Adventist bakit ganon? Itong konti lang pong karanasan. Dito po sa amin, nagtaka sila, anong reliyon nyo? Seventh-day Adventist, sabi niya. Opo, ano ba yung reliyon nyo yan? Kami po ay nangingiling ng Sabat. Nangingiling ng Sabat. Ano ba simba nyo? Ay tuwing Sabado po. Sabi niya, ang simba nyo Sabado at nagpapahinga po kami, sabi ko. Sabi niya, ano ibig mo sabihin? Sabi ko, kami po mga Adventist ay hindi lang sumasamba, kundi nagpapahinga. Sabi ko, mayroong ba kayong relihiyon? Ay, meron po. Ayan na nga po. Sabi ko sa kanya, ayan na nga po. Ako, maraming mga relihiyon na nagsasabi sila na tunay sila, di naman katakataka, mag-isip Satanas, nagtuturo din ng reliyon. Sabi ko, kaya lang mag-ingat ka, magbasa ka ng Biblia para malaman mo. Opo. Maganda yun Sabi niya, maganda yun Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, 6 na araw, magtrabaho ka, pang-7 magpahinga. Kung yung Diyos nga nagpahinga kako, ikaw pa kaya? Kakong ganun. Oo nga mo. Yun, nintay kung dumating dito, hindi na dumating. Baka naligaw na ng ibang helyo.
Yun na nga po. Yun na Kaya nga, nakakalungkot. Yan na. kaya nga maliwanag, Brother Ariel, Brother Lorenzo, Brother Sherwin, ang isa pang doktrina na ipangangaral, ebanghelyo rin nila yon. Yung tinatawag na pangingili ng araw ng linggo sa halip na Sabado. Ayan, no? Yan ang mga ibang ebanghelyo. Sabay po yan. Yan po pinupush na po yan, nakakapush na po yan. At Mm. talagang mangyayari na yan na darating pala talagang panahon, talagang mangyayari talaga yung sinasabi ng Bible at sinasabi ng Spirit of Prophecy na darating talaga sa punto na sa linggo talaga ay darating talaga. Na ipupusto talaga yan. Tayo Amen. talagang naiiba. Amen po sa napakagandang pag-aaral. And tayo po ay umabot na sa ating closing. Oras na naman po, ang bilis ng oras. Batiin ko lang po si Sister Cecil Lido. Thank you po, Sister. I think pang second time na ni Sister. Salamat po. Ayan. And ako po ay magpapasalamat po muna sa inyo bago po tayo magtapos. Maraming pong salamat sa inyong mga kapatid, sa inyong walang sawang pakikinig at pag-share ng salita ng Panginoon. And I hope and pray na tayo po ay patuloy na lumalago at nabibless sa ating mga pinag-aaralan. Naway maitanim sa ating mga puso't isipan. And Brother Ray, siguro po huling pananalita na lang po bago po tayo maghiwa-hiwalay, bago po tayo sumapit sa closing prayer. Alam po ninyo mga kapatid, sayang, marami pa naman tayong gustong sabihin. Pero in short, ang sasabihin ko mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, ang Diyos ay nagpapatuloy na nagtatatak na po sa kanyang bayan. Pakinggan natin bago tayo maghiwa-hiwalay ay gusto kong sariwain ito. Sa aklat po ng Apokalipsis Kapitulo 7 na ang bersikulo po ay 1 hanggang 3. Ito po ang ginagawa ngayon ng Panginoon. Kaya sinasabi natin doon sa Gawa 2:17-18 na sa mga huling araw ay ibubuhos ko ang Holy Spirit. Why? Sapagkat tayo nabubuhay sa mga huling araw, ang Diyos ay patuloy na nagtatatak sa pamamagitan ng Holy Spirit. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang wag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Bakit? At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. This is Jesus Christ. Nataglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Mga kapatid, sana matagal na dumating ang Panginoon pero bakit hindi pa siya dumarating? Sapagkat nagtatatak pa ang Diyos sa kaniyang mga magiging alipin pa o magiging lingkod pa. Kaya sa pamamagitan po ng pangangaral ng Ebanghelyo, ang Diyos nagtatatak sa mga nakikinig. Ang sino man tumanggap ng aral ng Panginoon, tinatakan po sila. Dito po sa Efeso Kapitulo 1 na ang bersikulo po ay 13, ganito po, sa panahon na tinanggap po natin ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay tumanggap ng tatak ho ng Diyos. Pakinggan po natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sa Kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So yan po ang katuparan na binasa ni Sister Joy kanina, mga Gawa, Kapitulo 2, 17 at 18, na sa mga huling araw ay ibubuhos ko ang aking Espiritu Santo at ang inyong mga anak na lalaki at babae at ang mga matatanda ay magsisipanghula sa mga araw na yan. Yan na po, nagpapasimula na. We are now living in the last days. Amen. Amen po, Brother Ray. And sa atin pong pagtatapos, Brother Ray, nasend ko na po kay Sister Jenny lahat po ng prayer request. Pakibasa na lang po, Brother Ray. Nasa akin na po. Dalangin na po. Opo.
Okay po. Thank Tayo you po. po ay mananalangin mga kapatid. Ano ho? Sandali lang po at tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon po naming Diyos, na mahabagin at puspos ng pag-ibig at ng kabanalan, nagpapasalamat po kaming lahat sa inyong biyaya. Sa araw-araw ng aming buhay, kinakamtan namin, Panginoon, ang iyong habag, ang iyong mga kaloob, ang iyong pakikisama sa amin. Salamat sa inyong mga gabay. Ngunit kami po'y mga taong makasalanan. Ano man ang aming pagkukulang sa inyo, O Diyos, kaming lahat ay humihingi ng kapatawaran at pagsisisi. Lahat ng amin. Mangyari nawa ang aming mga napakinggang mga aral, O Diyos, ay maghanda ang bawat isa sa amin. Unang-una ang aming buhay, hindi namin alam kailan kami tatagal sa ibabaw ng lupa. Gayunman dumating ang kapahingahan namin, masasabi namin, Panginoon, nagampanan namin ang iyong pinagagawa sa amin. At kami po'y maligayang pipigil sapagkat umaasa kami sa pagbubukang liwayway, sa pagbabalik ng aming Panginoon, ay kakamtin namin ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Harito po ang pangalan ng iyong mga anak na humihingi ng tulong sa inyo, Panginoon, habang kami narito. Dalangin namin, Sister Princess Asitura, sa kanyang nararanasan ngayon, nakaramdaman. Dalangin namin ang kanyang kagalingan. Gayon din, Panginoon, si Mark Valderrama. Dalangin namin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kagalingan. Dalangin namin si Auntie Amy, ang kanyang kalusugan, ang kanyang kalakasan, ang kanyang karamdaman. Dalangin namin si Pastor Michi. Panginoon, kayo nakakaalam ng kanyang kalagayan sa kasalukuyan. Patuloy namin dinadalangin ang kanyang paggaling. Kaya hindi si Daddy Hero, dalangin po namin ang kanyang kalagayan, kanyang kalusugan. Kaya hindi si Jexy Martinez, si Motohiro Murakami, dalangin namin ang kanilang mga kalusugan, O Diyos. At kaya hindi sa darating na Pebrero ang ministry, ang mga panukala, ang mga pagdadalaw, ang mga nabautismuhan at sa mga aaralan at makikinig pa, ay dalangin namin ng pagtatagumpay, Panginoon, na mula po sa inyo. Gayon din, dalangin din namin si Lilith sa kanyang karamdaman na dinaranas ngayon. Panginoon, kayo nakakaalam ng kanilang kalagayan. Gayon din si Nanay Lotte, patuloy naming dalangin ang kanyang patuloy na paggaling. Dinadalangin din namin si Bunsong Noel. Panginoon, ano man ang kanyang kalagayan, dalangin namin ang kanyang paggaling. Dalangin namin Sister Joy Kitahara. Dalangin din namin si Ivan Kapobres. Dalangin din namin si Ronald. Dalangin namin si Mamang at iba pang mga anak mo na may karamdaman, O Diyos. Kami po'y naninikluhod sa inyo. Dalangin namin ang kagalingan ng bawat isa. Kami pong paghihiwalay, O Diyos, sa oras na ito. Dalangin namin ang bawat isa sa amin, ang bawat tahanang kinakatawanan namin, ang mga pamilya, ay dalangin namin. Ingatan po, Panginoon, ng iyong mga anghel. Sila'y gabayan ng inyong banal na Espiritu Santo. Gayon din kami, Panginoon. Samahan niyo po kami hanggang sa katapusan. Ito po ang aming dalangin, Ama. Umasampalatayang kaming tinanggap namin ang lahat ng ito sapagkat dalangin namin sa matamis na banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen and amen. Amen. Amen.